Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. Yan, welcome back sa ating new chapter for today. Okay, it's February, kaya love month. And kung single ka, alam mo yung feeling na to, diba? So, lahat, kasi may mga Valentine's date, excellence, except sa mga singles. Pero, Yan. Pero for this episode, for this chapter, let's flip the script. Let's see ang singlehood as a legitimate stage of phase sa buhay natin. Na valuable season siya, hindi lang siya waiting room na tinatawag. And kung ikaw ay single and chiding, single and struggling, o single and wondering na kailan naman kaya ang turn mo na magkaroon ng partner, this episode is for you. and for those na married na, ayan, so, syempre, paano kayo makaka-relate, diba? It's for your single friends, diba? Pwede nyo ma-share ito sa kanila or magkaroon kayo ng insight paano, since tayo kasi marami pa rin tayong single friends. Ayan, so, makaka-relate pa rin kayo mga married na. Yan, so let's dive in na. Yes. So, di ba, yung society, yung sinasabi pag single ka na, o nasa tamang edad ka naman, bakit di ka pa mag-asawa, at wala ka pang jowa? So, parang feeling mo left behind ka, may kulang, ayan. So, ikaw ba? Ano yung pinaka na-anoy ka during single days mo na natanong sa'yo? Siyempre, na-experience natin yan yung single phase ng buhay natin. Ako, ang mga naaalala ko na medyo nakakainis na sinasabi sa atin ay sayang yung kabataan mo or ang taas siguro ng standard mo, mapili ka masyado. Yun yung mga nare-remember ko. Ikaw? Ako naman, pinaka talaga is, baka iba yung gusto ko daw. So kaya hindi pa ako nagjojowa talaga. Yun yung pinaka-kakasa. Kaya nga, reminder din sa atin ngayon, since tayo na yung nasa tita mode, na let's check our advice din sa mga single sa True. And be careful. Yes. Ayan. So, minsan kasi, di ba, na ano natin yung mga single friends nga natin. Ano naman yung, may na-experience ka bang pressure from family or church? Sa family, sa church ako wala. Kasi, di ba, during that time, lahat tayo single naman. Yes, may So, community kasi. so, wala namang pressure talaga dun during, pati din sa family ko, since ano naman ako, mga kapatid ko bata pa, tapos ako yung may work lang. So, parang, hindi naman breadwinner, pero somehow, I help the family. So, walang pressure na, mag-asawa ka na. Siguro sa mga older relatives lang din ako personally. Halimbawa, mga reunion, Yes, diba? yes. Siyempre, ang unang tatanungin dyan, kung may boyfriend ka na, or may meron ka na bang karelasyon. True. Ayan, pag may mga gathering. So, let's acknowledge din na meron talagang nasa singlehood phase or season nila ngayon na nagsa-struggle or nape-pressure. Yung incomplete without a partner na narrative na naririnig natin sa culture, sa society. Totoo ba yun? Or na-experience mo ba Ako siya? kasi parang feeling ko, ako dun sa growing up, tsaka talagang, ang gusto ko talagang mag-jowa agad eh. I mean, mag-asawa but at age of 25, tapos diba, nag-work ako sa hospital, and syempre, most of the doctors will say na, the best yung genes daw na ilalabas mo as babe ng magkaanak ka ay when you're 25. So parang yun na parang lahat kasi na-expect sa'yo na magkaroon ng asawa na, magkaroon ng jowa. Once na nakatapos ka na mag-aral, parang yun na yung expectation. Next steps kasi, di ba, na sa life natin, na magkaroon ng so parang feeling mo rin na ikaw mismo na kulang ba? Parang yun yung mo na a-adapt mo rin na may kulang ba sa na makikita din natin sa society, culture, peer pressure, minsan din yung unchecked thoughts natin, Yes. na meron din naman tayong mga knowledge na hindi siya kakulangan, you're single, pero since
yun yung dinidictate ng culture, may tendency talaga na ma-adapt Maisip natin mo. siya. Tsaka siguro din, dun sa church kasi natin sa family during that time, singles kasi tayo most of us, walang pressure. Pero kasi, when you go sa mga elementary, sa high school, friends, everyone, or college, everyone, nag-i-start na mag-family. So parang ikaw, feeling mo, nalaleft behind ka na bakit ka-age ko na sila pero nag-build na sila ng family. Yes, oo. So, yun. So ikaw naman, looking back, what do you wish na you knew or believe about singleness? Ako, ang looking back, ang gusto ko sanang naisip ko nun is singlehood is not a deprivation. Hindi siya parang dinedeprive natin yung sarili natin dun sa na-experience ng my partner or in a relationship. And dun sa book nga na nabasa ko din, from the book Singled Out by God for You, sabi niya, I am single because God is so abundantly good to me because this is His best for me. So, kung babalikan ko yung phase na single ako, yun sana yung naging thinking ko most of the time, yun na hindi siya kakulangan na single ako that time. And God's best is not always marriage. Sometimes, blessing God is nasa singlehood din. And to all the single out there, I hope encourage kayo doon and Let's go naman dun sa theology of singleness. Let's unpack that. Singleness is not a punishment, and it's not a waiting room. Sinasabi nga din sa Bible na it's honored, and si Paul, tinawag niya itong gift. So tingnan natin, ano ba yung problem na nakikita natin, di ba? Minsan sa society or minsan din sa church mismo, sinasabi na singleness is yung not yet, and yung marriage yung arrival. so ano ba sinasabi sa Bible? Ayan. So talagang Bible ang ating foundation. So what does the Bible says in our singleness? Ayan, dun sa book na binasa natin, dun sa giftedness of singlehood, ang sinasabi dito, si Paul, ginagamit daw niya yung word na gift sa Bible para i-describe yung ability ng bawat isa na binigay ni God for us to build others up. And sinasabi din dito na hindi dahil tinawag natin siya na gift is stress-free or wala ka nang magiging problem or challenge. And yung pagiging gift ng singlehood, it's freedom to concentrate on ministry. And sabi din dito ni Paul na nung mga theologians na baka nga si Paul meron siyang desire to get married. Pero nahanap niya or nagkaroon siya ng fruitfulness sa kanyang singleness. And yung single po din na tinatawag, huwag din natin daw siyang i-associate sa pagiging stress-free or miserable. Kasi yung fruitfulness, makikita mo doon even with the struggles. So magkatambal siya. And isa din natutunan natin dito, yung singleness is not for select few. And it's not necessarily lifelong pala. Pwedeng yung phase ng buhay mo na to, ito yung singlehood na meron ka, and hindi siya forever. And ang gusto nating ma-remember natin dito is that both married and single are good conditions. Hindi lang yung pagiging married, hindi lang din pagiging single, pareho silang may gift na kasama. Kasi nga, di ba, naririnig natin, yun nga lagi kayong thankful, grateful kung anong sa kanila guy na situation or circumstance. Kasi may mga single, sana nag-asawa na lang ako. Pero naman mga married people, sana single na lang ako yan. So, we will unpack talaga lahat. So, for now, singleness muna ang ating pag-uusapan. How do we balance ba yung trusting God's timing with actively desiring a relationship? Ikaw, ano ba yung during those single years mo? Siyempre, diba, we believe na pag nilagay ni God yung desire sa heart mo na you want to get married someday, we trust that God will fulfill that sa own time niya, sa right time. So, basahin ko lang din yung quote doon sa book na na-mention ko kanina, yung Singled Out by God for Good. Sabi niya doon, I want to be married. So, sure sa sarili niya na may desire to get married. I may meet someone because God is good, pero I may never date again because God is good.
So both outcomes, it's God's goodness, yung trust dun sa will ni God, dun sa overall sovereignty ni God sa buhay natin. So, siguro yun yung balancing God's timing and yung desire mo. You are hopeful, but still you enjoy your season. Parang hindi ka na-stress out na saan ko ba siya mamimit, saan ko ba siya makikita. So parang yun nga na pasadahan din natin to last time na parang habang naghihintay ka, may gawin ka to improve. And it's your time talaga na i-enjoy, i-explore lahat. Not in a bad way. I mean, when it comes to serving, Siyempre, may discernment pa with serving people, with serving in the church, or kung saan man kayo NGOs, di ba? Yun yung pwede kayo ma-involve, maging ma-explore nyo yung mundo, di ba? Travel. Kasi di ba, wala kayong iniisip na may iwan na anak or something. Ayan. So, doon naman sa moment na na-embrace mo na yung, during yung time na single tayo, may moment na na-embrace mo na yung pagiging single. Ako meron kasi, di ba nga sabi ko nga, parang ever since na nag-graduate ako ng college, parang kailangan meron akong possible na future asawa. Pero nung time na sinorender ko na siya kay God na, kasi may nakita ko sa akin, just for me, na magkaroon ng future, yun nga, God's best or spouse, ang ginagawa ko, yung mga standard na binigay sa akin ni God, binababa ko yun. Para, syempre, ma-meet nung person na possible. Pero yun nga, nung nag-surrender ko siya, Lord, sige, hindi na ako mangingialam, iintayin ko na talaga. And during those years, parang na-develop yung relationship ko with my mom, tapos mas na-develop yung character ko, mas nagkaroon ako ng time sa friends. Kasi during, pag may in a relationship ako, ang nangyayari talagang, yun lang, yes. Big help din talaga sa akin yung community. Yung support group na meron kang kasamahan na pare-pareho kayong single with the same purpose and values. Para hindi ka mainip, hindi ka mag-compare. So punta naman tayo sa struggles ng singlehood. Real talk, singleness isn't all thriving. I-acknowledge natin yung truth na sometimes mahirap siya, lonely. And also, we make space for the truth na yung pagiging single, you can honor the season and still struggle in the season. So both can be true. Ano naman yung mga hardest part of singleness na na-encounter na natin? Yeah. So siguro yung sa akin, loneliness in a sense na kasi di ba maano ko, yung extrovert, di ba? Gusto ko yung friends, maraming friends. So parang every time na, syempre, di ba, may community tayo, may group, ganyan. Pero, syempre, hindi naman all the time. Lagi tayo magkakasama, meron tayong different works. So, magkakaiba tayong company. So, every time na may lakad din kayo with your co-workers or friends sa work, parang feeling ko, ako, asan na yung mga friends ko? Kaya doon din siguro yung longing talaga sa akin na magkaroon ng boyfriend or future husband na parang, kasi parang meron akong masasandalan every time kasi gusto ko may lagi may kausap. Laging siguro dyan yun nga, yung feeling left out. Kasi, alimbawa, Valentine's, weddings, nakikita natin sa social media na may na-engage, may inakasal, may nagkakaanak. So, and maglilig na rin yan syempre sa comparison. So, yun yung mga... Yun yung blessing natin that during those times. Kasi hindi pa ang social media. Hindi pa ganun. Kasi ngayon talaga, medyo na talaga, di ba? Ang social media. Yan. So, meron ba tayong during singleness sexual purity struggles? Oo, syempre, lahat naman. Ako personally, dadating at dadating yung time mo as a single person na magsa-struggle ka sexually. Hindi lang siya physically but mentally and spiritually. So, meron din talagang struggle. So, part yun ng mga struggles ng pagiging single. And yung fear na parang baka hindi na ako makapag-asawa. Baka hindi na mangyari sa akin yung gusto ko na mag-move on sa next phase. Yun. So, Lalo na pag mag-set ka ng age na. Yes, naglagay ka ng age na sana sa 25. Tapos yung 25, magka-25 ka na, wala ka pa rin nanliligaw sa'yo or ano. So parang
nandun lalo yung pressure Yung sa pressure. sarili mo. Yan. Bigay tayo ng ano sa kanila during Valentine's Day. Dahil birthday mo. Yes, alam mo, buti na nga lang birthday ko yun. So, Kasi hindi ako nape-pressure na wala akong dalang bulaklak. Kasi iniisip ko, pag uwi ko sa bahay, may cake ako. Yes. Tsaka sa amin din, na single, nagkaroon tayo ng, during those time, tayo ang magkakasama. So we don't feel na wala tayong kadate. Kasi we make, di ba, nag-remember, nakadress tayo, nag-prepare tayo ng steak. Bago pa nausong mga steak at mashed potato, na nagawa na natin yun. At nakaset up talaga na candlelight dinner. So, sa mga nape-pressure this coming February, yan yung mga idea na pwede nyo gawin with friends. And actually ngayon, hindi mo na rin talaga gugustuhin lumabas dahil ang traffic, Yes. siksikan sa mga restaurants. So those are some of the ways na masasuggest natin how to cope dito sa mga struggles ng pagiging single. Doon naman sa purity culture, pag-usapan natin ng konti. Nakaka-help ba siya o nakaka-hurt? Ayan, yung true love waits. Purity culture, yes. In a sense na, let's think about it holistically kasi. Kasi meron tayong notion na pag purity, nag-apply lang siya sa physical, sa virginity. Yes. Pero ang holistic approach is, di ba? Pati emotion. Sa mind, Yes. spiritually, and syempre physically. Dugtong-dugtong siya. So, ang naiisip natin dito, perspective natin dito, we should always pagsamahin natin yung grace and truth talaga. Para mas, hindi lang yung parang puro rules na bawal to bawal yan. We have to know the why. So that reverence follows. Na parang may fix or firm reason ka why you're doing it, why you're staying here. And why you are waiting. So, hindi mawawala yung hope mo kung naka-anchor siya sa truth. Ayan. So, for those naman na, syempre, dahil we talk saglit, yun yung sinasabi mong grace, di ba? Na it's not too late na, what if, hindi na ako pure mind, emotion, kasi yun nga, tulad ng sinabi natin, yung emotion, usually emotion ako vulnerable na, nagbigay talaga ng time, ng attention, tapos, diba parang binigay mo, nagmahal ka. So, yun yung pumapasok naman yung grace, na it's not end, na parang hindi, kasi yung feeling ko na wala na magkakagusto sa akin dahil ang dami ko nung nagustuhan, parang gano'n. So, it's not end for you. So, it's actually start na mag-wait na tayo. There's always, you can always redeem your time. There's no shame dun sa past. Just move forward with grace. So, pero totoo rin that there are gifts dito during this season, di ba? Hindi natin sinasabi na things you can do now that are harder or impossible later. And we're not saying enjoy it while it lasts in a dismissive way. We are saying there is a real value here. Real growth, real opportunities. So, what are they? So, ano ba yung mga magagawa mo sa singlehood na posibleng hindi mo na mapagtuunan ng masyadong attention kapag nandoon ka na sa next phase? Siyempre, unang-una na dyan yung freedom to serve. Since mas madami talagang time ang mga singles, nandoon yung mapofocus mo talaga yung attention and energy mo kung saan mo gustong mag-serve na ministry. And nandiyan din siyempre yung time to discover yourself na very important, di ba? Na tayong mga mommies na ngayon or nasa station ng motherhood, naghahanap tayo ng me time, di ba? Kaya may tinawag na me time kasi wala nang time ang mga mommies, di ba? Yes. So, meron naman din yung deep friendship. Doon mo, during single days mo, maaano yun Mabibuild. Yes, kasi nga, tulad natin, di ba? Kung hindi pa tayo magaganto, syempre hindi tayo mag-meet. And talagang via schedule, via calendar na talaga. Madami nang sino-consider. Yes, tulad that. Tsaka yung career focus. Most of, tulad natin din, example, speaking. Syempre, we give up. Kung ano yung, although we are working, pero yung talagang line of work natin, give up natin just because of the kids. Nagkaroon tayo ng kids. Siyempre, undistracted time with God. So,
mas marami talagang time kang magkaroon ng pagmumuni-muni, magbasa ng devotionals, Bible, kung ilang books yung gusto mong basahin, pwede, na hindi mo iniisip na may iba ka pang kailangan gawin. So those are some of the gifts na sinasabi ng pagiging single. And let's remember din yung sinabi kanina ni Paul about giftness ng singlehood na yung time mo to serve and be fruitful talaga. That's the gift of singlehood. Ayan, so if you could tell our single friends out there one thing, what would it be? Ang naiisip ko dito is yung marriage isn't the prize, Jesus is. And pwede natin siyang makuha or simulan while single and also hanggang magkaroon ka ng partner. So hindi siya yung specific phase lang na to or sa next phase ka lang naglo-look forward. Singles and married, kailangan daw natin i-demote yung mga idols sa heart natin na yun lang yung naiisip natin na doon lang tayo magiging fulfilled or complete sa season na yun. Ito naman, what did singleness prepare you for? Siguro during those time na I serve my family, na yun nga parang as a breadwinner, slight breadwinner na doon mo na yung selflessness mo nag-build na, kasi di ba parang, bakit ko inaano to, hindi ko naman, di ba ngayon kasi ganun bakit ako magbibigay? Bakit ako magbibigay sa kapatid ko or sa parents ko, di ko naman responsibility. Pero, siguro doon na yung build yung ngayon pala sa marriage, kailangan talaga at Selflessness. yes, selfless ka talaga at all. Kasi nga, especially when you have kids. Kasi talagang, kaya pala yung sinasabi ng mga matatanda nung araw na isusubo mo na lang. Diba? Ibibigay mo pa. Kasi nga ganun din pala na pag lumabas ka, hindi pwedeng wala kang pasalubong sa mga anak mo or mas sila yung iniisip mo. So, tingin ko yun yung natutunan ko being Na-prepare. Yes, na-prepare ako na kung nagmadali ako, ay hindi ko yun madadaanan yung stage na yun. Practical advice naman tayo sa panahon ng singlehood. How to thrive, not just survive. Live fully now. Paano natin gagawin yan? Ano yung mga mindset shifts na kailangan natin baguhin or mga suggestions natin? Paano ba tayo mag-shift from waiting for life to start versus life is now? Ayan, siguro, ako nga, dahil futuristic ako, lagi ako nag-imagine na may asawa na ako, ganto-ganto. Parang siguro, yun nga, live yung life mo one day at a time. Na gumising ka ngayong araw na to, ano yung tinatawag sa'yo or pinapagawa sa'yo ni God or ano yung calling mo. So, para kanino ka bumabangon, kaya nagkaroon ng ganong commercial ang diba? Na instead na lagi kang gigising, ay wala pang titingin ka sa cellphone, bakit wala nag-message, wala nag-react sa post ko or something. Yun nga, ano yung purpose? Lagi mo tatanong, ano yung purpose? At saka ang ganda din yung sigurong question na pwede natin i-suggest. Tanungin natin din yung sarili natin, how can I be fruitful today and how can I serve others today? Tama talaga. Live one day at a time. So what does it mean naman to be content in singleness without giving up hope for marriage? Diyan naman, kailangan talaga, let's hold both loosely. And balik talaga tayo na yung hope natin na kay God and hindi lang siya sa someday marriage. Especially pag nasa phase ka kasi ng singlehood, hindi mo pa naman alam yung future, kung kailan dadating, kung kailan bibigay ni God, yung next phase ng buhay mo. So, you hold it loosely, hindi ka masyadong mag-dwell doon, at hindi ka din naman masyadong mag-hold on sa present season kung nag-e-enjoy ka sa singlehood. Huwag ka din masyadong mag-hold on. Kasi meron naman na dahil nakita nila sa mga single, married friends nila or couples na around them, ay, ang hirap pala ng married life. So, okay na ako dito. Single na ako forever. How will you guard your heart without closing off? Ayan. Siguro talaga, being open. I mean, in a sense na, kasi di ba ito napag-usapan natin, nabasa natin kay Nikki. Ito, I always remember, yung kay Nikki Hill ay approachable, be approachable. Wag naman yung lahat ng lumapit sa'yo, tinarayan mo na.
Tapos yung kay Joy Tanchi naman, ang nakuha ko dun sa kanya ay magpakita ka naman. Kasi di ba, Yes. sinasabi natin, bakit di pa ako nakikita ng God's best ko? Eh, hindi ka lumalabas. Kasi hindi ka talaga yung nakikita. Yes, literally. Hindi tayo nakikita kasi nga hindi naman tayo nakikipag-mingle. So, paano Oo. tayo makikilala? Kasi parang ina-expect nating mga single noong time na yon na bibigay sa atin ni God, nandyan lang. Magically. Yes, nasa harapan na magpo-propose sa atin. Pero yun nga, kailangan approachable tayo at magpakita tayo. Tama. So, summarize that, no? Parang wisdom versus words. Yes. Let's have wisdom kung paano natin i-conduct yung sarili natin. At the same time, be cautious din. Dapat baka Yes. nag-build din tayo ng voice. Kaya hindi tayo approach. Huwag naman yung sobrang talagang nakipag-mingle ka na sa lahat. I mean, yun yan, wisdom talaga na cautious pa rin. Yes, but let's not forget din, no, na you stay open, pero may boundaries pa din. Siyempre, to protect yung purity, and siyempre yung personal space mo din. Hindi naman kailangan na totally open ka na sa lahat. Yes. And ito yung time na to na yung practical tips na sinasabi pa natin kanina, ano ba during this season, ano yung pwede natin magawa? So we can achieve a lot of friends, di ba? Na go travel with a group of set of friends, di ba? Na hindi lang ladies, pero pwede rin, di ba, with your barkada na lalaki. Especially tayo. I remember we go sa CDO with our elders, with our titos, and mga, yun nga, barkada ng singles, di ba? And doon, during those time, doon mo nakilala din, paano sila? So doon yung mga, tas yung mga eat out natin, doon mo na-observe, and kayo rin, doon ka na-observe nung opposite sex na maaaring nakakakita So, sa natural setting talaga, na makikita mo yung kung paano talaga kumilos yung tao sa harap ng iba't ibang nakakasalamuhan. Yes, true. What else pa ang pwede natin gawin during this season? Isa din sa nabasa ko dun sa part na dun sa chapter about singlehood ni Timothy Keller is may tinatawag siyang comprehensive attraction. Yes, so ito naman daw yung hindi lang physically, syempre very important na attracted ka din. Hindi naman sinasabing wag mo na Totally i-consider, yes, pero maybe you should go deeper na Yes. i-consider mo din yung person that God is creating him or her in the future. Yung mga gifts ng Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit, and hindi naman din sinasabi na babaan mo yung iyong standard. Pero baka revisit mo, baka may kailangan kang i-change. Baka kasi or baka minsan, dun ka na nakadepend. Dun sa example, most of the single is sa physical or sa status. So parang, di ba, ako kasi naniniwala ako lagi na kapag inalagaan mo yung person na yan, mas gwagwapo yan sa pating, or gaganda yan sa paningin mo. Di ba? Or mas magta-thrive yan to yung sa career niya. Community na pag-usapan natin, na mention natin sa whole chapter na to, na very important talaga. Paano ba mag-build ng community? Yan, siguro sa friends na na-build nyo na during college years or kasi kami na-build tayo during sa single ministries. Diba? From the youth ministry to up to single, nag-graduatean tayo. Sabay-sabay din tayo naging single. So, doon na-build yung community natin. And I hope kayo, makahanap kayo ng ganong community na safe place na walang, alam mo yung, kasi sobrang ano natin nun na as in magkakaibigan, magkakapatid sa faith. So parang sobrang pure nung mga relationship. And during those times talaga yung nag-travel, eat out, yun nga na yung hobby, nag-EK, I remember, madalas tayo mag-EK. So yun. Yes, and add ko din, syempre baka meron iba sa atin na introvert naman. Yes. Nahihirapang mag-build ng relationship or mag-spend ng time na matagal sa ibang tao sa paligid. So, just start small. Spend time, just consistent time with your group of friends na pareho kayo ng values. And later on, mag-grow talaga siya. Hindi naman kailangang Big group. yes, at saka yung parang matagal na matagal. Oo, Nag-struggle ka na gusto mo may own time ka pa din. Hindi ka talaga masyadong people person. Just start small. Tsaka siguro ako I see yung mga
family, cousins, di ba? That are your first friends, di ba? Best friend nga sabi. So, di ba, dun lang. The book connection naman, so syempre may part tayo na we suggest mga books na pwedeng basahin about singleness. So yung most of the quotes na na-mention natin kanina or most of the message na na-mention natin kanina, galing siya dun sa chapter sa book ni Timothy Keller. The title is The Gift of Singleness. It's a marriage book talaga, the meaning of marriage, pero merong specific chapter doon about singlehood. Yes. And para siya sa may mga questions, very short lang siya, ma-answer talaga yung questions, especially if you're looking for answers na based sa Bible, nandoon yun. And yun nga, syempre, as we mentioned din kanina, na singleness is not a curse, it's a gift. Mas ma-appreciate yung season kapag binasa niya yung chapter na yun. So we suggest na you look for it. Ayan. And dahil, kung nakikita nyo, may mga books tayo. Ito naman, I read during those years na single na nakatulong. Kanina ko pa binabanggit. Ayan. So, minsan kasi nawawala ng purpose. Bakit ba yung iba, especially yung mga breadwinner dyan na single, lagi magtatrabaho na lang ba ako sa family ko, for my family. Pero yun nga, ang ganda nitong The Purpose-Driven Life. Kasi makikita nyo, malalaman nyo kung ano ba talaga ang true purpose natin on earth. And minsan naman, laging naisip natin tungkol sa atin, bakit wala pa akong God's best, mas babait ako, mas magaling ako sa akin. So, ang ganda nito, Max Lucado, it's not about me. Ayan. So, actually, niregalo ko to sa husband ko. Bago pa niya ako niligawan. Hindi pa kami, friends pa na kami. So, baka gusto niyo magka-idea. Magregalo na ako. Ikaw, di ba? Well, ako na nga, nagregalo ng purpose-driven life. Yes. So, before pa, di ba? Before, another tips. Ayan. So, other thing, ayan. Ang ganda nitong The Heavenly One. Kasi, di ba, minsan, iniisip natin, ang hirap ng life. Ang hirap maging single. Parang, alam mo yon. So, kung mababasa ninyo to, yung hardship niya sa bansa, nako, ito talaga, mababago ang perspective niyo sa buhay. Ayan. And Divine Mentor, so at di ba sinasabi natin na singleness is a time for you to be alone with God, na mas maraming time. This book is talagang being suggested kasi sobrang ganda rin. And lastly, those that working, sobrang ganda, and thank you sa ating group leader nung single tayo kasi talagang dami rin yung book na in-introduce sa atin at isa na to. So kaya naman, di ba, talagang napakatagal natin sa workplace natin kahit anong hardship yan, natagalan natin because of this honor book cover. And lastly, ito ngayon ko lang siya nabasa, pero sobrang ganda for the working single there, the energy bus, especially kung may team kayo, team leader kayo, sobrang nice nitong book nito. When God Writes Your Love Story by Eric and Leslie Woody, ayan, sobrang ganda ng book na yun for those na really looking forward to have their God's best. Ayan. Itong part na to, for married, na meron kayong mga single friends or loved ones, paano ba natin sila mapapakita ng support, and how do we show also yung how do we show up for them naman sa season ng life nila. So, syempre very important, what not to say. Yes. Ano ba yung hindi natin dapat sabihin sa kanila, like, don't worry, it'll happen, na para bang dinidismiss natin yung struggles ng season na, diba, as we mentioned kanina, may struggles talaga. So, kaya sinasabi natin, bakit wala ka pang jowa? So, parang tayo nang bibigay ng pressure sa kanila. Or sometimes naman, maybe nagsasabi din, hindi ka kasi nag-aayos. Yes. The very sensitive comment. Minsan kasi kapag ka-close mo yung tao, you have a tendency na talagang maging tactless. Huwag naman, be honest but not tactless. Yes. So, how can married friends actually support their single friends? Paano ba? Mahirap, pero don't disappear daw sa ating mga single friends. Siyempre, ang hirap i-balance ng time pag nandito ka na sa stage na meron ka ng asawa. Kasi yung time very limited. Pero we try not to disappear sa kanila. We support them kung may kailangan sila.
hindi natin sinasabi na nagagawa natin ito ha, pero yes, we're still trying to improve sa part na to. Pero kailangan din tayo ng ating mga single friends. O kaya invite them sa house nyo, di ba? Kung gusto nila ng makimingle or makikausap. Kasi nga, honestly talaga, yung time natin is talagang mas nasa bahay. So we appreciate them, our single friends, na to come over. Diba? Kasi as much as we want na pumunta sa kanila, hindi talaga siya feasible, hindi siya possible. Pero it doesn't mean naman na wala tayong time sa kanila. Kung, di ba yun? So we try to invite them sa ating bahay. Ito, guilty ako dito. Stop making every convo about relationships. May tendency kasi minsan na, syempre, yun na yung next stage na possible mangyari after Yes. singlehood talaga is pwede ka nang magpunta sa married life kung dadating na or ibibigay na. Pero, reminder din sa atin na mga married, ano naman tayo ng ibang topic. Baka may gustong topic yung mga friends or loved ones natin na singles, huwag naman natin palaging i-bring up yung relationship. Nice. Closing, ano yung key takeaway natin dito? Sa mga single, nasa singleness or singlehood phase, sa mga kilala nating singles, let's see them as whole, complete people now. Hindi sila incomplete, hindi sila behind, hindi sila forgotten. And to all married people out there, honor your single friends. See them, include them. Ayan. So, yun nga, wag natin silang iwanan. Yes. And thought to carry. Ang gusto kong iwan sa ating mga viewers and listeners, you're not defined by relationship status, you're defined by whose you are. Whether you are in singlehood, in singleness, or nasa married life ka na, ang mas nagmamatter is kanino ka belong, hindi yung relationship status mo. So, sa Psalm 37:4 nga sinasabi, delight yourself in the Lord. So, bago tayo mag-focus dun sa relationship, mag-focus tayo sa relationship sa Creator natin. And parang for me kasi yung being married, nung dumating yung ating God's best, parang ano na lang siya, cherry on top. Yes. Our main relationship na focus talaga is our relationship with God. Ayan, so for this chapter, singlehood, singleness yung discuss natin. Next chapter, marriage naman ang ating i-discuss. The good, the hard, the nobody told me about this moment. So don't miss it, guys. Next time, keep reading. Or just keep living This is Pages and Faces, the stories we read. the lives we live. Bye!